Hello guys, eto nandito na naman tayo at pag-usapan natin itong nangyari sa sa petisyon nitong si Inday Sayad at Manscarpio dito sa RTC sa Quezon City na hinihiling nila na 'di ba? Sa petisyon na itigil ng Committee on Justice itong mga pagpapalabas o pagkuha ng mga information sa AMLAC. Unfortunately for them, and yun nga, ito, tawag rito, binasura ng korte. Bagamat ito ay moot and academic na ito kasi nga, wala na eh. Tapos na, nangyari na at meron nang probable cause at sa Monday, malamang-lamang magbobotohan na ito sa May 11. At ito, punta tayo sa botohan, no? Pero bago yun, guys, itong pagkakabasura ng artising ito, malamang-lamang ito ay indikasyon na itong demanda naman nila laban kay kung Laila de Lima, kay kung Jinky Luistro, kay Sardanya at kay Congressman Jokno, malamang-lamang ang pupuntahan basura din. Dahil napakalaking katangahan, dahil hindi makikialam ang korte sa bagay na ito at pakyatin nilang nila sa Korte Suprema, malamang yun din ang punta niya, paabutin nila sa Supreme Court. Dahil tingin ko magiging decision dito, guys, ay ganun din, basura. Bakit? Paano mong ididemanda yung mga congressman na gumagawa ng trabaho nila at nasa sesyon? Maliwanag naman na itong mga to ay may legislative immunity. O di ba napakabobo lang, abogado pa yan si Carpio At syempre, yung mga abogado rin niya, bobo rin. Di ba? Isipin mo, pumayag ka sa bagay, pera-pera din, sayang nga naman ang Okay guys, punta na tayo dito sa darating na Monday, sa 11. So, ayon sa dito kaila Congressman Attorney Ridon, Congressman Ridon, at sa iba pa sa itong sa NUP kay Puno, talagang overwhelming na yung boboto. Ibig sabihin, lampas-lampas sa required na 1/3, which is 106, yung mga boboto na nagpasabi na at sigurado na sila ay boboto dahil nga nakita nila mga ebidensya, umaabot na ng lampas ng 200. So, anong ibig sabihin lang nito? Ang sabi ni Puno, 180, pero kay Kong Ridon, nasa lampas na ng 200. What the heck? So, anong ibig sabihin lang nito? Talagang si Inday Sayad ay wala ng lakas. At hindi lang yon. Ako'y nagpapasalamat kung sino man ang mga boboto ng mga congressman sa Monday, talagang sila ay tumitingin sa ebidensya at alam naman nila na talagang may matibay na ebidensya. At isa pa, sa mga hindi naman boboto, na hindi naman kilala, hindi identified, na talagang kaalyado ni Sayad, at hindi sila boboto, baka magkaroon ang taong bayan ng katanungan sa inyo. Bakit? Anong magiging dahilan? Kailangan yung magpaliwanag kung bakit kayo ay against sa impeachment ni Inday Sayad, itong mga given na, syempre, yung mga hindi na natin questionin, yung ibang mga mga himod-twit, na mga bobong congressman. Kagaya ng chismosang si Solar Gay. Hindi na natin questionin yan. Si Meow Meow na siraang ulo. Hindi natin questionin yan. Si Marco Tain na isa pa rin siraang ulo at isa pang bobo. Si Erice na balimbing na hindi raw naman siya sisipot, so hindi natin questionin yan. Si Toby, syempre Trojan horse yan. Hindi na natin questionin yan. Talagang hindi boboto yan kay Sayad. Si Eling siraulo na bida-bida. Di ba? Na puro pangako na alam naman niyang hindi mangyayari ang pangako niya. Hindi na natin questionin yan. Sila Ungab, di ba? Tsaka yung tatlong Duterte na hindi kayang ipagtanggol yung kanilang tita at yung kanyang kapatid mismo. Isipin mo hindi pumupunta sa hearing kung talagang siya ay kapatid na nagmamahal, ba't hindi niya ipagtanggol doon? So hindi na natin questionin ang mga boto niyan. Pero yung iba nga hindi boboto, ang tanong naman namin sa inyo, ano naman dahil at di naman kayo boboto?
Hindi nga na ipagtanggol ni Inday Sayad ang sarili niya. Ang daming lumabas na ebidensya, pero ang tanong, si Inday Sayad, naipagtanggol ba niya ang sarili niya? Idinibensa ba niya ang sarili niya despite na binigyan siya ng pagkakataon, dumaan sa due process? Ipinagtanggol ba niya at itinanggi ba niya ang mga akusasyon sa kanya? Walang pagtanggi. Ibig sabihin, ang hindi pagsipot, halos ito ay pag-amin na rin lang, no? Ngayon, ang tanong, dahil sa paghahanap ng Kongreso ng probable cause ng Committee on Justice at nakakita naman, ano naman magiging dahilan kung hindi kayo boboto? Anong magiging dahilan at bakit hindi kayo boboto ng yes, di ba? Anong katulad? Yun, may narinig ako isang congressman na nagsabi wala daw siya nakita. Wala tayong magagawa kung wala siya nakita. Bobo kasi siya. Wala daw siya nakita. Pati sa AMLAC record, sa mga record ng gobyerno, andyan na ang AMLAC, sinampal na sila ng ebidensya, andyan na ang SEC, di ba? Anyway, kaya ang tanong lang namin sa inyong mga congressman, ganito na lang, basta tatandaan namin kayo. Okay? At pagdating ng eleksyon, natandaan namin kayo, magkakaungkatan, talaga namang pupulitikahin ko kayo. Pupulitikahin namin kayo na kami na mga tao, mga vloggers na naghahanap ng hustisya at accountability laban nito ni Sayad, no? Naghahanap kami na dapat ay panagutan niya dahil kung wala siyang kasalanan, harapin niya. Ipaliwanag niya sa taong bayan dahil kami nangangailangan ng kasagutan. At kayo na mga congressman, tandaan nyo ito kahit anong distrito kayo, kahit saan man kayo, tawag dito, saan man kayong bayan, tandaan ninyo, kapag hindi ninyo na ipaliwanag ng maayos ang pagboto ninyo ng no, tingnan natin. Bubulabugin namin kayo sa inyong distrito. Kung ano man ang tatakbuhan ninyo sa susunod na eleksyon. Ito, sasabihin nyo, nagbabanta. Nagbabanta talaga ako, tumubo. Hindi ko itinatanggi, talaga nagbabanta ako sa inyo. Dahil ano bang magiging reason nyo? Bakit kayo boboto ng no kung wala naman kayong narinig kay Sayad ni isang salita? Hindi nyo nga narinig siyang magsalita laban sa na itanggi niya itong mga mga pinagbibibintang sa kanya sa tamang forum, Hindi nga siya umattend sa Committee on Justice, hindi na nga ginalang ang inyong institusyon, di ba? Ang institusyon ng Kongreso, binaliwala niya dahil wala daw kayong kwenta, tapos iboboto nyo pa? No? Ipaliwanag nyo yan. Otherwise, di sa eleksyon na lang tayo magkaalaman. Mga halukay kami ng mga baho ninyong mga hinayupa kayo. Anyway, ganun pa man, assured na tayo na si Inday Sayad may impeach talaga yan sa Kongreso, no? At ibang usapin naman pagdating na sa Senado. So maghihintay tayo ng pag-akit yan sa Senado, at sa Senado, pag nandun na, mag-usap-usap ulit tayo. Diba? So yun lang. Sa mga bobong didilis yan at may Sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bopo, at ang BP nyo ay sigurado na ang mai-impeach. Iiyak na naman yung mga didilis na sasabihin, asan ang impeachment nyo? Parang yung kay Pentaboy lang dati, hanap-hanap kayo ng ICC. Ayan, nung dumating ang ICC, nagsiiyakan kayo. Ngayon, hanap-hanap kayo ng impeachment. Ayan, sa Monday, tingnan nyo. Iiyak na naman kayo. Kawawa ng mga didilis. Diyos ko po, Rudy. 2026 pa lang talaga natutuyuan na ng luha. Yun lang. So, bye.